Posibilidad ng pagmamanufacture ng Black Hawk dito sa Pilipinas pinag-aaralan. Sa loob ng maraming taon, sanay na tayong bumibili ng military equipment mula sa ibang bansa. Pero paano kung dumating ang araw na ang isa sa pinaka-importanteng helicopter ng Philippine Air Force ay hindi na lang inaangkit, kundi bahagi na mismo ang Pilipinas sa paggawa nito? Isipin ninyo yon. Mula sa simpleng customer, maaari tayong maging production partner ng isa sa pinakamalaking defense company sa buong mundo. At kung matuloy ito, hindi lang ito tungkol sa mga helicopter. Posibleng maging simula ito ng mas malaking defense industry sa bansa. Kaya ano nga ba ang nangyari sa Poland? Totoo bang pinag-aaralan na ang co-manufacturing ng Black Hawk helicopters sa Pilipinas? At ano ang magiging epekto nito sa ating Air Force at sa ekonomiya? Pag-usapan natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa isang mahalagang pagbisita ng Philippine Embassy sa Poland, nagtungo ang mga opisyal sa PZL Mielec, ang kumpanyang gumagawa ng S-70i Black Hawk helicopters. Ito rin ang kumpanyang pagmamay-ari ng Lockheed Martin na siyang pangunahing manufacturer ng Black Hawk family sa buong mundo. Isa sa pangunahing layunin ng pagbisita ay inspeksyonin ang bagong batch ng S-70i Black Hawk helicopters na nakalaan para sa Philippine Air Force. Matatandaang noong taong 2022, lumagda ang Pilipinas ng kontrata para sa karagdagang 32 S-70i Black Hawk helicopters. Layunin nitong palakasin pa ang air mobility, disaster response, at tactical operations ng Armed Forces of the Philippines. Unti-unti nang dumarating ang mga helicopter na ito ngayong 2026, at kapag natapos ang lahat ng deliveries, mas lalaki pa ang Black Hawk fleet ng Philippine Air Force kumpara sa naunang batch na 15 helicopters. Pero hindi lang inspection ang naging laman ng pagbisita. Mas naging interesante ang naging pag-uusap ng talakayin ng Philippine Delegation at ng PZL Mielec ang posibilidad ng co-manufacturing ng Black Hawk helicopters sa Pilipinas. Bagamat nasa exploratory stage pa lamang ang usapan, malaking development na agad ito dahil bihirang pag-usapan ang ganitong antas ng industrial cooperation sa pagitan ng Pilipinas at isang global defense manufacturer. Ano nga ba ang ibig sabihin ng co-manufacturing? Hindi ito nangangahulugan na bukas ay gagawa na agad tayo ng buong helicopter mula umpisa hanggang dulo. Sa defense industry, ang co-manufacturing ay maaaring magsimula sa assembly ng ilang bahagi, paggawa ng selected components, integration ng equipment, testing, maintenance support, hanggang sa unti-unting paglawak ng local production capability. Sa madaling salita, hindi na lang tayo magiging end user. Posible tayong maging bahagi ng production process. Kapag nangyari ito, maraming benepisyo ang maaaring makuha ng Pilipinas. Una, mas mapapabilis ang maintenance ng ating Black Hawk fleet. Sa kasalukuyan, kapag may major repair o kailangang palitan ang ilang specialized parts, kadalasan ay kailangang umasa sa overseas supply chain. Kapag mayroon ng local manufacturing o assembly capability, mas mabilis na makakakuha ng pyesa at mas mababawasan ang downtime ng mga helicopter. Napakahalaga nito lalo na sa panahon ng kalamidad. Alam nating isa ang Black Hawk sa pinakaabala tuwing may bagyo, lindol, pagbaha, rescue operations, at humanitarian missions. Kapag mas mabilis maibalik sa operasyon ang mga helicopter, mas marami rin ang matutulungan. Pangalawa, malaking tulong ito sa logistics. Hindi na kailangang umasa palagi sa shipang mula Europa o Amerika para lamang sa ilang replacement components. Mas magiging mabilis ang supply chain kung may kakayahan ng gumawa o mag-assemble ng ilang bahagi dito mismo sa Pilipinas. Pangatlo, magkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipinong engineer, technician, aircraft mechanics, at manufacturing specialists na makakuha ng world-class training. Hindi lang ito simpleng trabaho. Ito ay pagkakataong matuto ng advanced aerospace manufacturing techniques na maaaring magamit sa iba pang industriya sa hinaharap. Kapag nadagdagan ang kasanayan ng ating workforce, mas tataas din ang kakayahan ng bansa sa paggawa ng high-value products. Isa pa sa pinakamahalagang benepisyo ay ang paglikha ng trabaho. Kung magkakaroon ng local assembly line o manufacturing facility, mangangailangan ito ng libu-libong oras ng engineering, quality control, machining, logistics, inspection, at technical support. Ibig sabihin, hindi lamang military ang makikinabang kundi pati ang ekonomiya.
Mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mas maraming oportunidad para sa local suppliers. Mas maraming investment sa defense manufacturing. Kapag lumawak pa ang industrial ecosystem, maaari ring magkaroon ng pagkakataon ang mga lokal na kumpanya na maging bahagi ng international supply chain ng Lockheed Martin. Bagamat mahaba pa ang prosesong ito, posible itong magbukas ng bagong industriya sa bansa. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang Pilipinas ng interes sa local defense manufacturing. Sa mga nakaraang taon, unti-unti nang lumalawak ang usapan tungkol sa pagtatayo ng mas matatag na defense industrial base. Layunin nitong hindi lamang bumili ng kagamitan kundi magkaroon din ng kakayahang gumawa, mag-maintain, at mag-upgrade ng sarili nating kagamitan sa hinaharap. Marami ng bansa sa Asia ang gumawa ng ganitong hakbang. Nagsimula sila bilang importers ng military equipment. Pagkatapos ay naging assembly partners. Kalaunan ay nakagawa na rin sila ng sarili nilang defense products. Hindi ito nangyari ng isang gabi lamang. Inabot ito ng maraming taon ng technology transfer, investment, at training. Kung susundan ng Pilipinas ang ganitong direksyon, maaaring isa ang Black Hawk program sa mga unang hakbang patungo sa mas malawak na aerospace industry. Siyempre, marami pa ring hamon. Kailangan ng malaking investment, kailangan ng skilled workforce, kailangan ng stable government support, kailangan din ng malinaw na kasunduan tungkol sa technology transfer at intellectual property. Hindi rin basta-basta ibinibigay ng malalaking defense companies ang kanilang manufacturing technologies. Karaniwang dahan-dahan ang proseso at nakabatay sa tiwala, kakayahan ng partner country, at pangmatagalang commitment. Gayunpaman, ang katotohanang pinag-uusapan na ang posibilidad ng co-manufacturing ay indikasyon na nakikita ng PZL-MIOLEC at Lockheed Martin ang potensyal ng Pilipinas bilang future industrial partner. Kung magiging matagumpay ang usapan, maaari itong maging modelo para sa iba pang defense project sa hinaharap. Hindi lang helicopters ang maaaring sumunod. Posible ring lumawak ang industrial cooperation sa iba pang aircraft systems, maintenance facilities, at iba pang defense equipment. Sa panig naman ng Philippine Air Force, patuloy ang modernisasyon ng kanilang helicopter fleet. Malaki ang naging papel ng Black Hawk sa troop transport, medical evacuation, search and rescue, humanitarian assistance, disaster relief, at iba't ibang military operations. Habang dumarami ang bilang ng mga Black Hawk sa serbisyo, mas nagiging mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na maintenance capability upang mapanatiling operational ang buong fleet. Dito pumapasok ang kahalagahan ng local industrial support. Hindi sapat na bumili lamang ng mga bagong helicopter. Mas mahalaga ang kakayahang mapanatili ang mga ito sa loob ng maraming dekada. At kung ang ilan sa maintenance, assembly, o manufacturing ay magagawa na mismo sa Pilipinas, mas magiging sustainable ang operasyon ng ating Air Force. Sa ngayon, wala pang pinal na kasunduan tungkol sa co-manufacturing. Nasa yugto pa lamang ito ng pag-aaral at talakayan. Ngunit malinaw na isa itong positibong development na maaaring magdala ng pangmatagalang benepisyo para sa pambansang seguridad, ekonomiya, at lokal na industriya. Sa huli, ang tunay na sukatan ng modernisasyon ay hindi lamang kung ilang helicopter ang ating nabibili. Mas mahalaga kung gaano natin kayang suportahan, maintain, at balang araw ay makatulong mismo sa paggawa ng mga ito. At kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, maaaring hindi na malayong makita ang Pilipinas bilang hindi lamang isang defense customer, kundi isang mahalagang defense manufacturing partner sa rehiyon. Ano sa tingin ninyo? Handa na ba ang Pilipinas na maging bahagi ng paggawa ng Black Hawk helicopters? O kailangan pa nating palakasin ang ating local defense industry bago ito maging realidad? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang update tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.